Ano yan? Yan sinasabi natin, di ba? Kasi kapag in-outright mo na hindi yan totoo, paano ngayon may isang credible na tao na nandoon at nagpatunay na totoo yung nangyari na yan? At sinabing, totoo po yun. Oo. Nag-meeting po talaga kami. Oo. Ba, sino nga yan? Sino yan? Si mismo Crispin Remulla. Ha? Siya mismo, bahay nga namin yun. Nandun ako. Nakita ko si Senador Antonio Trillanes, PNP Chief Nicolas Torre, at dalawang investigator ng ICC. Nandyan nga kami sa bahay ko sa Makati noong 2025. So, kinumpirma na Secretary Boying, that time, DOJ Secretary siya. Kinumpirma niya. Na nagpulong talaga sila. Totoo. Sabi niya, ano masama? Oo nga naman. Sa kabilang banda, wala din naman sabi natin. Sabi, masama, nakikipagpulong ko dahil sakop ng trabaho ko bilang Justice Secretary ang Witness Protection Program. Pinoproteksyonan ko yung magiging testigo dyan sa ICC. Wala masama doon. Wala nga masama. Wala nga masama. Pinagtibay mo lang yung testimonya ng mga sundalo. Totoo talaga yung sinasabi ng mga sundalo. Kaya kanino tayo makininiwala dyan? Kay Antonio Trillanes o kay Secretary Boying Remulla? Sino ba ang mas mataas ang kredibilidad sa dalawang ito? Pero sa punto na yan, mahigit na kapanipaniwala kasi bahay niya mismo yun. Bahay na mismo. Di ba? Tatanggi sana niya, di ba? Kaya lang, siyempre, hindi niya nga maitanggi dahil ang daming ang testigo. Ilan yung mga security nandoon na dating mga sundalo? Sige. Ikaw na magbasa. Sabi niya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personal ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan yung testigo ng ICC. Yung sinasabi ko. Ayun pala. Sasabihin mo bang hindi totoo ngayon to? Pagka sinabi mong hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines, sasabihin mong sinungaling si Secretary Ombudsman Crispin Remulla? Hindi, sinabi niya. Totoo po yun. Sinabi niya. Totoo po. Meeting talaga paano kami. yan, Antonio Trillanes? Maglaban kayo ngayon ni Ombudsman. Hindi, kinumpirma niya. Totoo. Baka naman sabihin, nga pala, sabi ni Senador Trillanes, oo nga, naalala ko na yan. Naalala ko na, munti ko nang makalimutan. Munti ko nang makalimutan. Sinama ko sa bahay ni Secretary Boying. Ang ibig sabihin nito, Jen, maraming bahagi ng testimonya dito. Hindi mo pwedeng i-outright na i-deny na ang sasabihin mo, hindi naman credible yung mga witness. Hindi. One by one mo siya note for note. Katulad yan, sabi ni Secretary Remulla, Ombudsman, hindi, totoo yun. Hindi ba? Bagay nang tanong ako sa mga abogado. Sabi ko, halimbawa lang sabi ko, pagka isang testigo ba, convicted na. Sabi natin nasa korte na. Pero may binulgar. Ibig ba sabihin nun, hindi nakakatanggap na. Sabi, hindi totoo yan. Hindi, mali yun. Kahit pa niya ang isang taong pinakasinungaling na. Nagbigay ng statement, Nelson, hindi mo pa rin pwede sabihin, hindi na kita paniniwala kasi dati ka na nagsinungaling. Walang bali. Wala daw bali yun. Paano yung kahit pa niya sabihin mong dishonorably discharged. Meron anyang mga naunang kaso yan. Nga anyang testigo, nakakulong na. Kinuha mong testigo, pwede tinatanggap pa rin ng korte. Kaya hindi anya pwede sabihin mo na nagsisinungaling. Outright sasabihin mo, hindi, mali po yun. Kahit mga abogado niya, alam na alam yan, kahit anya sa mga litigation, lalo yung mga nakikipagdaban sa korte, hindi mo niya pwede sabihin na, hindi, may nauna na pong kaso yun, pagsisinungaling Kahit pa may kaso ng pagsisinungaling, Nelson, at tumarap sa ibang pagkakataon, at sinasabing may katotohanan, sinasabi niya, tatanggapin pa rin ng korte at pakikinggan pa rin ng kanya sinasabi. Kaya nga. Yun. Kaya dapat, tingnan muna natin, ano ba yung mga sinasabi, di ba? Nung 18. Hindi ka tulad doon. Hindi naman lahat sabi nila dishonorably discharged, di ba? Hindi naman, sabihin, talagang lihitin mo na sila yung tauhan dati ng Philippine Marines. Ay, ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla. Ibig ba sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Ombudsman. Nakita niya, nasa bahay nga nila ginawa, di ba?